Pinaglalabas na ng public apology ng ilang kongresista si dating Biliran Lone District Representative Glenn Chong dahil sa kanyang pagbabanta na sasampalin niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang prayer rally kamakailan. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, maling-mali ang ginawang pahayag ni Chong at nararapat lang na humingi siya ng tawad. Sang-ayon din dito si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should. He may have his misgivings, he may feel bad about certain things in life, but to say that on TV, I think is totally uncalled for, and he should. I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person, because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Gate naman ni House Committee on Health Vice Chair Anthony Goles Jr., marami na ring batas ngayon sa bansa para sa karapatan ng mga kababaihan at malinaw na paglabag ang ginawa ni Chong. Ilan lamang dito ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Safe Spaces Act at Magna Carta of Women. Kahit ang simpleng pamamahiya o verbal abuse, maituturing ng ilegal na gawain kung mapatutunayan sa korte. Meron tayong batas laban sa kaharasan against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. Bilang isa ring babae, una na ring nasaktan at umalma si House Deputy Majority Leader Janet Garin sa ginawang pagbabanta ni Chong sa First Lady, lalo pa ngayong ipinagdiriwang pa naman ang National Women's Month. Pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Sa isang Facebook post, una nang iginiit ni Chong na hindi siya magsusori dahil may basehan umano ang kanyang pahayag. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.